Masayang araw, mga kapiel! Pinag-iinitan ngayon si General Browner ng kanyang kapwa-general. Noong mga nakaraang linggo, pinag-iinitan siya ng mga netizen. Napuno siya ng bash, mga kababayan. Pero ngayon, mismong kapwa niya general, pinagre-resign na lamang si General Browner. O ito po ang sinabi ng isang general, mga kababayan. Pero bago ko po basahin, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo po kalimutan, paki-like nyo na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Noong Desyembre 11, bagong-bago pa mga kababayan, Desyembre 11, 2024, araw ng Miyerkules. Ito po ang sabi ni retired Police General ng Eastern Mindanao na si Felmor Bondilles Escobar. Browner has been aware all along that the Marcos administration is collaborating, mga kababayan, with the CPP, NPA, NDF triad through the signed agreement on November 23, 2023. Alam naman pala ni General Browner, mga kababayan, na nakikipag-collaborate itong Marcos administration sa triad ng CPP, NPA, NDF. Bakit tila wala yata tayo nakikita na mga reaction niya? Bakit tila nagbubulag-bulagan itong si General Browner, mga kababayan? At bakit tila nagbibingi-bingihan itong mama na ito? Sir, matanong lang po namin kayo, mawalang galang na po. Hindi po namin kayo kinukutya. Ito'y karapatan namin na magtanong. Kayo ba ay para sa bayan at sa taong bayan? Yang inyo bang sinumpaan para sa politiko? Yang nakaatang na nakaatang sa inyong balikat na responsibilidad para ba sa isang politiko? Ang alam kasi naming mga simpleng mamamayan lamang, kami mga sibilyan, ang inyong sinumpaan ay pagmamahal sa inyong bayan at higit sa lahat, pagprotekta sa taong bayan. Ngayong alam nyo na po pala, ayon po kay Escobar, na nakipag-collaborate si Marcos sa mga CPP, NPA, NDF. Bakit wala po kayong ginagawa, sir, na aksyon? Ano bang nangyari na sa atin? Nawala na ba ang prinsipyo natin? O nagagamit po yung inyong mataas na ranggo para sa mga ito at manahimik na lamang? Nagtatanong lang po kami. Tuloy ko. Is this truly what the Filipino people want? Yan ba ang gusto ng mga kababayan natin? Tanong sa'yo. Ni General Escobar, General Browner, sana sagutin niyo po ito. If our Chief of Staff of Armed Forces of the Philippines is now a CPP supporter, Browner must resign. Totoo ba, sir? Na kayo supporter ng mga CPP na ito? Sagutin niyo po at replyan niyo po si General Escobar. Magbigay po kayo ng inyong pahayag. Depensahan niyo po ang inyong sarili. Abay, marami nang nakakaalam pala nito. Na alam mo na pala ang collaborating ng Marcos administration o collaboration ng Marcos administration sa CPP, NPA, NDF. Tahimik lang po kayo, sir. Nakakatakot po ito. Bakit? Laganap na naman itong mga grupong ito. May mga kabataan tayo. Hindi ho ba kayo natatakot para sa inyong anak, sa inyong apo,
na baka isang araw, makabig nitong mga grupong ito. Mamundok at kalabanin ang gobyerno o ang pamahalaan. Paano kung mategi sa pakikipaglaban? Hindi nyo ba kayo natatakot siya? Hindi nyo ba didepensahan yan o poprotektahan? Paano naman kaming mga mahihirap na sa sandatahang lakas lamang umaasa ng kaligtasan? Paano ng aming mga anak? Siyempre natatakot kami, sir, para sa aming mga anak. Na baka makabig sa kabila. Magaling yan sa propaganda yung mga yan. Kayang-kaya nilang bilugin ang kaisipan, murang kaisipan ng mga kabataan para umanib sa kanila. Nawala na po ang kaligtasan sa ating bansa. Sir Browner, sana po naman, sir, panindiganan po ninyo ang nakaatang sa inyong balikat na responsibilidad na para kayo sa bansa at para kayo sa taong bayan. Pinagre-retiro o pinagre-resign na kayo ni Escobar. Hindi na ho biro ito. Paano kung lahat, karamihan ng mga Pilipino, magsisisigaw at pinagre-resign kayo? Kaya nyo bang tanggapin yun? O magtitigas-tigasan kayo? Kailangan kayo ng taong bayan Alam nyo na palang nangyari ito, pero tahimik lang kayo, sir. Haba, mahirap ito, mga kababayan. Bakit ganun? Itong ating bansa ngayon, halos karamihan sila. Parang iba na po ang mga galawan. Iba na po ang mga pananalita. Iba na rin po ang kanilang desisyon. Katulad na lamang ni Marbil na ang sabi niya, hindi naman lahat ng adik, hindi naman lahat ng kumakain ng pulburon, adik. Gumagamit nga ng droga. Siyempre, mapunta yan sa adik, sa pagiging adik. Tapos sasabihin mo, hindi, pinagtatanggol mo pa. Anak ka ng patula, sir. General Marbil, ano nangyari ho sa inyo? Tapos ito naman si Browner, ang sabi niya noong nakaraang buwan, ang AFP, para sa, hindi para sa tao, kundi para sa posisyon. Di ba, mga kababayan? Wala na po sila sa hulog. Nakakatakot to. Baka maubos na lahat ng mga matitino dyan. Pag napadikit kay bangag, ang utak nagiging bangag din. Katulad na lamang nitong isang babasahin ko pa sa inyo, mga kababayan. Kayo na po ang humusga kung nangyari na ba ito noon o baka ngayon lang ito nangyari. Eto basahin ko mula po sa DZRH. Ang sabi, pamamahagi ng ayuda sa panahon ng kampanya, pinayagan ng COMELEC. Alba! Kung noon, ipinagbabawal, mga kababayan, ultimo yung isang kandidato na pumunta sa isang lamay, may namatay tapos magbigay ka ng bulaklak, pakikiramay yan, di ba? Pakikiramay. I-issue na kaagad, sabihin, vote buying na yan. Magbigay ka ng biscuit para may makain yung mga naglalamay, sabihin, vote buying na. Pero ngayon, mga kababayan, pamimigay ng ayuda, maliwanag naman di ba? Nakita nyo naman, di ba? Pamimigay ng ayuda sa panahon ng kampanya, okay na siya Wala nang bawal. Hala, sige. Kayo mga kandidato, bigay ng bigay. Kami tanggap ng tanggap lang rin. Pero hindi namin kayo iboboto. Hindi namin kayo ikakampanya. Kung mamimigay kayo ng ayuda, may pera, may bigas, tatanggapin ko, mga kababayan. Laking tulong yan. Ikaw magbigay ng 5,000, tapos may bigas pa, tanggapin ko talaga yan. Tanggap lang, mga kababayan. Pero piliin po natin itong mga politikong matitino hanggang sa luminis itong ating bansa. Hanggang sa hindi na po manalo itong mga politikong pulpul, mga kababayan. Huwag ho nating iboboto. Tandaan po ninyo, ang ganyang klaseng mga politiko na dinadaan nila
sa pamimigay, magkano mang halaga yan, bigas man yan, o kung ano-ano man yan, isa lang po ang hangarin yan. Magnakaw sa kaban ng bayan. Siyempre, gagamitin ko to. Tong kayamanan ko, gagamitin ko to para manalo ako. Ngayon, pag nanalo ako, ubos ang kaban ng bayan. Ganun lang yan, mga kababayan. Kaya, mag-isip-isip tayo at malapit na po ang halalan. Tanggapin nyo lang. Pero wag nyo pong iboboto yung ganyang klaseng mga politiko. Okay, hanggang dito lamang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.